contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating programang Family Matters. Tuwing Huwebes ng umaga, Elderly Edition. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Steny. Makakasama nyo sa isang oras na kwentuhang pampamilya. Good Kamusta? morning. Oh, good morning. Kamusta ka, Lola Zen? Kamusta, Ito, laging mag-beauty. kamusta ang panahon dyan? Ay, nako, makulimlim. May sumisikot ang araw, pero minsan may ulan na kasama. Ngayon dito maambon. Maambon. Makulimlim din. Mas sikat na ang araw ngayon. Dito hindi pa. Kaya sa ating mga tagapakinig, kung lalabas po kayo ng bahay, siguraduhin may dala po kayong payong. O kapote o ano ba kasi umaambon na eh. Nung palabas ako ng bahay, umaambon na. Kaya ingat po tayo kung saan po man tayo pupunta ngayong umaga, ingat po kayo. Upang makaiwas sa mga karamdaman. Kaya Gusto ko ngayon ng ang sipon, ubo. totoo yan. Kaya isa pa, laging magdala ng tubig. Ayan. Yes, for dehydration. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay matalas na isip, masayang puso. Ang pag-usapan natin dyan, ang focus natin yung mental aspect niyan. Matalas na isip,
masayang puso. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. Uulitin ko po, ang ating paksa sa umagang ito ay matalas na isip, masayang puso. At ang ating bibigyang tuon ay ang paglaban sa lungkot at depresyon ngayong mid-year at simula na ng pasukan. Ano ang mga punto na dapat nating gawin, Lola Zen? Ano ang unang punto? Unang punto ay ang pag-overcome sa emptiness o pangungulila. Ang ating Bible verse ay nasa Pilipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Sa halip, ihingi ninyo ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Pilipos 4:6. Di ba, Lola Sen, ilang 2 buwan na kasama nila lolo at lola ang mga apo sa bahay. April at saka May, bakasyon yan eh. So, kumbaga, yung 2 buwan na yan, maingay ang bahay, busy ang mga tao. So, Bonding time. maraming kasama si lola at saka si lolo na ngayon, biglang pasukan na. Ang mangyayari niyan, maiiwan si lolo at si lola. Kasi lahat, nasa eskwelahan naman. No? Kaya pagka pumasok na ang ating mga apo sa eskwela at nagtatrabaho naman ang ating mga anak, uumpisa na tayong makakaramdam ang mga lolo't lola na sila ay nag-iisa. Na usually, pagka ganyan, Lola Sen, pag feeling mo nag-iisa ka na, nalulungkot ka, tapos maiisip mo na wala kang silbi sa bahay. Yan. Pero kung tutuusin natin, Lola Zen, hindi eh. May silbi pa rin tayo sa ating mga tahanan. Ano ang ating dapat gawin, Lola Zen, sa ating mga libreng oras sa bahay? Gamitin ang libreng oras sa pagbabasa ng Biblia o pagsagot ng puzzles para sa pagbabasa ng puzzles. O ikaw, Lola Zen, pagka may libreng oras ka, anong ginagawa mo? Nagluluto. Uy. Mahilig magluto. Oo. Ako. Magkusot ng mga underwears. Yung mga kaya kong pangkusutin. Oo, no? Na hindi kailangan ng washing machine. Ayan ang aking ginagawa. Ako naman, Lola Sen, pag may... Yung wordscapes, di ba? Oo, yan. Maganda yan. Oo. Ako naman, dahil sa opisina, nakatutok ako sa laptop, pag sa bahay, umiiwas talaga ako na gumamit ng cellphone. Oh. So ang ginagawa ko, kasi minsan pag nagmamadali ako, nagiging war zone ang aking cabinet, Lola Sen. Nako, kumbaga hindi na inayos ko, tapos pag ako'y nagmamadali, ay nako, war zone talaga, war zone. Nako, nagkalat na yung mga tiniklop ko ng maayos, magulo na. Kaya, excuse me, pag meron akong libreng oras, yan ang ginagawa ko. Inaayos ko ang mga bagay-bagay na ginulo ko. Kaya, kumbaga, Ikaw rin ang naggulo. oo. Kaya, tayo mga lola at lolo, yung libreng oras natin, magagamit pa talaga natin yan. Tapos yung isa rin, yan din ang ginagamit ko na panahon din na magbasa ng devotion ko o kaya magbasa ng Bible. Kasi ngayon, Lola Sen, gusto ko mag-memorize ng isang like, kung gusto kong i-memorize ang buong Matthew, gusto ko dahan-dahanin ko. Para, kumbaga, manatiling matalas ang ating
isipan. So, Yes. sa mga lola ha, gamitin ninyo ang libreng oras sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin. Naku, ang daming concerns sa ating concern sa ating pamilya, concern sa ating community, concern sa ating bansa, at saka international. Marami talaga mga issues na pwede nating ipagdasal. At pagsagot ng puzzle. Si Lola Sen nga, mahilig masyado sa puzzles yan eh. Ako, hindi masyado. Okay. Para sa caregivers naman, ano ang kanilang pwedeng gawin? Bigyan ang senior citizens ng simpleng gawaing bahay, gaya ng pagtutupi ng damit, para maramdaman nilang sila ay produktibo at pinahahalagahan. Correct. At saka, halimbawa, ang caregiver magluluto sa kusina. Isama nyo si lolo at saka si lola. Kung ano yung mga gulay na pwede naman nilang sila ang maghiwa, ibigay nyo katulad ng sitaw. Hindi naman yan kailangan hiwain. Gamit ka sa kamay. Kamay man ang ginagamit yan. Kayang-kaya ni lolo at lola yan. Yang malunggay. Yan. Hindi kailangan humawak ng mga kutsilyo yan. Kaya, feeling talaga ni lolo at saka ni lola, may nagagawa pa rin sila, nakakatulong pa rin sila. Pa rin sila ng tahanan, ang kusina. Mm-mm. At babayaan silang magkwento. O sige lola, magkwento ka dyan habang nagluluto ako. Di ba? Oo. Mahilig sa kwento ng mga lolo't lola. Di ba? Mm-mm. At saka, Umpisahan nila sa panahon ng mga Hapon. correct, no? History baga. At saka pag handa na ang pagkain, kakain na, si lolo at lola, pwede naman sila ang mag-set ng table. Marami pa talaga magagawa. Marami pa. Magpunas-punas. Magligpit. Kaya pa. Magwalis. Yan. Marami pa mga simpleng gawaing bahay na pwede pa rin gawin ng ating mga lolo at lola. Kaya, dapat din tayong mga caregivers, wag naman, kasi naman pag sinabing matanda, nasa isip ninyo, wag nang parang wag nang utusan. Hindi naman yun inuutusan. Kumbaga, kasi kami mga senior citizen, kailangan din namin ng galaw-galaw ng konti. Kailangan kailangan talaga yun. Tapos, kaya, lola, tapos na tayong magluto dito sa kusina. Maglakad-lakad tayo. Sa labas. Ganyan. Kailangan talaga ng gumalaw. Kailangan po talagang gumalaw. Halimbawa din, kung sa sampayan, kukuha kayo ng sinampay. Sasabihin mo kay lola, lola, tulungan mo akong kunin ang sinampay, ipahawak mo yung mga magagaang damit sa kanya. O kaya yung pagkatapos yung magkuha ng mga sinampay, di ba ang ibang sinampay naka-hanger? Pagdating sa loob ng bahay, sabi mo, lola, ikaw ang mag-alis ng hanger, ng mga damit sa hanger. Marami pa talaga, huwag ninyong i-baby masyado ang mga senior citizen kasi pwede pa yan silang gumalaw. Kahit na nga naka-wheelchair sila, pwede. Di ba? Tapos, mga caregivers, maraming sitting exercises, simpleng exercises sa Facebook. Hindi naman kasi kailangan, mga simple lang, ilang minuto lang yan, pwede. Makakatulong yan sa ng pag-strengthen ng muscles ng mga senior citizen. Kaya mga caregivers paggising ni lolo at lola, kung nakaluto ka na, mag-exercise ka, sabayan mong mag-exercise si lolo at si lola. Okay? Ikalawang punto na dapat natin pag-usapan, Lola Zen? Ang ikalawang punto, ang gadget curfew para sa kapayapaan ng isip. Oo. Maganda man yung meron kang gadget, meron kang cellphone, meron kang tablet, maganda man yan. Kaya nga lang,
hindi naman kailangan na palagi mo yang hawak. Oh, napapansin ko nga eh. 'Di ba? Subukan hindi niyo ba naobserbahan? Lola Sen, pag pare-pareho kayo sa bahay na may cellphone, magkatabi kayo pero hindi kayo nag-uusap. Ha? Lahat kayo nakatutok sa cellphone. Tutok na sa Oo. Ano talaga? Tutok talaga kasi hindi mo napapansin sino dumaan sa'yo. Oh, wala talagang ano. Sana ganun din tayo, Lola Sen, pagdating sa pagdadasal, tutok talaga. Pagbabasa ng Biblia, nakatutok talaga. Tulad ng pagtutok natin dyan sa mga gadgets. Di ba? Bakit ano? Bakit yan ano? Sinabing magkaroon tayo dapat ng gadget curfew. Ano ang key verse natin dyan, Lola Sen? Ang puyat sa gabi ay nakakabawas ng talino sa umaga. Na, tingnan nyo ha. Ano yan? Nasa Bible yan. Ang puyat sa gabi. Kasi ang karamihan nagsasabi, ay bahala ng puyat ako sa gabi, babawi na lang ako mamaya. Iba po ang tulog sa gabi. Oh. Sabi nga ng sensya, ang tulog sa gabi ang nagbibigay ng oras para magkaroon ng healing process sa ating katawan. Kaya mainam na tayo po ay matulog sa gabi ng maayos. Kasi minsan, dahil nga po sa gadget, okay, disiplinahin natin ang ating sarili. Parang pagod na ang mata, saka lang titigil. Hindi. Tingnan ninyo ang oras. Dapat, 9:00 pa lang, bitawan na ang gadget. Oh, bakit? Para ihanda ang inyong sarili na 10:00 ng gabi, matutulog na kayo. Yang 1 oras na binigay nyo sa sarili nyo, yan ang oras na para manalangin, mag-wash up, tapos manalangin, pagkatapos magbasa ng Bible, tapos matulog. Kasi hindi yung pagbaba ng Bible, pagbaba ng gadget, dasal lang ng konti, tas tulog na. Ano ba yun? Dapat hindi ganun ang pagdarasal. Parang, madalian. Di ba, no? Dapat magbigay tayo ng time talaga, time. Kaya nga itong curfew na to, sa pagdating sa paggamit ng gadget, ay dapat talagang sundin. Di ba? Ano ang dapat gawin natin, Lola Sen, para talagang may gadget curfew? Maging sleep and mental model. Ipakita sa mga apo na pagsapit ng 9:00 ng gabi, pinapatay mo na ang TV at cellphone para magpahinga. Ang sapat na tulog ay panangga sa mga senior laban sa pagiging makakalimutin o dementia. Tingnan nyo ha. Mga lolo't lola. Dapat, kasi dahil tayo ang pinakamatanda sa bahay, dapat tayo ang ginagawang huwaran. Kaya napakahalaga ang nabantayan natin ang bawat salitang lumabas sa ating bibig, ang ating mga ginagawa, dapat ay nagiging halimbawa ng kabutihan. Kaya tayo mismo, kung sinasabi natin na, 9:00 na, patayin na ang TV, huwag nang gumamit ng gadget, kasama po tayo doon. Yan. Dapat makita nila na ang gadget, itinabi talaga natin. Minsan kasi nga, itinabi nga, pero katabi sa higaan. Hindi ganun. Talagang ilayo mo, para ang temptasyon, malayo din. Kasi pagkatabi mo yan, ay nako, hindi maiiwasan na minsan, Lola Sen, bigla mong hahawakan, tapos may pinindot, medyo nagustuhan mo, ay mga 5 minutes lang. Yung 5 minutes na yun, hahaba yun. Kaya, disiplina.
ipakita natin sa ating mga apo na tayong mga lolo't lola pagdating sa gadget ay disiplinado. Patay na ang TV, off na din ang cellphone. O, pagdating sa TV, o di, nakakabawas ng babayaran sa kuryente. O, di ba? Tapos, ang ating mata ay nakakapahinga. Maiiwasan ang tinatawag nilang eye strain. O, dahil hindi rin maganda ang sobrang exposure natin sa gadget. Kaya, tapos sa mga lolo't lola na pag tayo ay puyat dahil sa paggamit ng gadget, yan ang isang resulta ay magiging malilimutin. Mauuwi yan sa sakit na dementia. Na gusto po ba ninyong mangyari yan sa inyo? Na magiging makalimutin. Maya't maya, nakita mo ba salamin ko? Nasaan ba yung ano ko? Yung Bible ko na maliit. Nakita nyo? Na puro ka na lang. Nakita nyo? Saan ko ba nailagay ang susi? Kasi nga, sa sobrang puyat sa gabi dahil sa gadget, yan ang nagiging resulta. Kaya, kailangan ang gadget curfew ay ini-impose talaga, sinusunod, para yan sa kapayapaan ng ating isip. Mag-break po muna tayo sandali at magbabalik ang Family Matters. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo na
kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama. Si Ate Marlene, At ako po naman si Lola Seni. ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong mga donations. Para ma-acknowledge namin ang inyong mga donations, please send us a message. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng mga nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Kanina napag-usapan natin ang sa ating paksa na matalas na isip, masayang puso. Pinag-uusapan natin ang mental aspect nito. At binigyang diin natin ang paglaban sa lungkot at depresyon ngayong mid-year at simula na ng pasukan. Ang unang puntong ating tinalakay ang pag-overcome sa emptiness o pangungulila. Kasi nga naman, 2 buwan nating kasama ang ating mga apo at ngayon nagbabalik na umuli ang pasukan, maiiwan na naman sila lola at lolo. At ang ikalawang punto naman ay ang pagkakaroon ng gadget curfew para sa kapayapaan ng isip. Sabi nga po, ang puyat sa gabi ay nakakabawas ng talino sa umaga. So, ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Dumako naman po tayo ngayon sa ating ikatlong punto. Ang ikatlong punto ay ang pagsasabi ng proud ako sa iyo sa mga estudyante. Word of gratitude, di ba? Oo, yes, oo. Ano Ang ating verse ay nasa Kawikaan 16:24.
Ang salitang magaganda ay parang pulpukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Kawikaan 16:24. Sa simula ng ng school year na to, 2026, papunta 2027, no? Dapat ang tawag dito, maging natin, simulan natin ang pasukan na binibigyan natin ng pansin ang mga mabubuti at magagandang ginagawa ng ating mga apo. Kasi minsan tayo, no, na bibigyan natin ng pansin ang mga mali. Kumbaga, maging tayo, positive naman tayo. Yung mga positibo. At iwasan natin yung pagsisermon. Iwasan natin yan. Na tayo, ibang estilo naman ang ating gawin ngayon. Kaya nga, ang gagawin nating estilo, sabi nga ni Lola Sen, yung words, gumamit tayo ng mga words of gratitude. Gumamit tayo ng mga salitang magpapalakas ng loob sa ating mga apo. Word of affirmation. Oo. Yan bang, halimbawa, no? Isang example yan, nasasabihin mo, maagang gumising ang apo mo nang hindi ginigising. Wow, proud ako maagang gumising. Positibo. Pag kumakain sa hapunan, almusal. Tapos merong gulay. Umiinom ng gatas. Wow! Tama yan. Yan. Tamang yan. Tama yan sa inyong kalusugan. Dapat, kung ano yung mga positibong ginagawa nila. Anuhin natin. Banggitin natin. Sabihin natin. Kasi minsan tayo kasi parang yung parang inaano natin ang ating ulo na sumasang-ayon tayo, pero iba din kasi yung pag mismo sa ating bibig nasasabi natin yon. Yan. Tapos, kagad? Kamusta ang araw? Di ba, Lola Sen? Ano ang ginawa niyo ngayon sa school? Lalo na, di ba, nung Monday? Di ba? Nagkaroon ng lindol? Siyempre, pag uwi ng mga bata, aanuin mo kagad? Anong nangyari? Saan kayo? Ganun ba? Para nailalabas ng mga bata yung kung ano man yung na. Oo. Natakot ka ba? Oo. Pray ka ba? Yun, totoo. Kasi nga, alam mo, Lola Sen, lagi ko kasi dahil malayo na ako sa mga apo ko, sa mga pamangking ko, pag may nababanggit silang problema, ang lagi kong sinasabi, ano nga yung tinuro ko? Ano nga yung sinabi ko na pag merong ganyan, ano ang dapat nating unang gawin? Na magaan ang puso ko pag sila sabing magdasal. Nagdasal ka ba? Nagdasal. Opo, ha? Sabi ko pag kahit mag-isa ka lang, kung magdasal ka, ha? Pag natakot ka, ang unang gagawin, dasal, ha? Dasal. Opo. Ayan. Kaya, yung kumbaga, Lola Sen, para sila, maging maluwag din ang kanilang pakiramdam. Kaya sanayin talaga natin sila makarinig ba ng mga positive comments sa atin, positive Encouragement. yes, mga encouragement. Ano talaga yan? Ako nga, ang ko talaga, kasi nga, na sila, high school na. Pag yung, wow, ang ganda naman ng pagkakaplansya ng uniforme. Nagtatawanan sila. Sino ba nagplansya niyan? Syempre ako, wow, pwede na ako magpaplansya. Binibiro ko talaga. Pero, talagang naman. Kasi nga, tinuturuan na silang magplansya. Sa edad nilang high school na, kailangan hindi na ang mami nila ang nagpaplansya. O kaya si yaya ang nagpaplansya. Inaano na talaga lang sila ang magplansya. Kaya nga tapos kinakantsawan ko nga,
minsan sabi ko, wow, parang sumobra yata ang bango natin. Tapos ganun, mga ano, kumbaga aalis ba sila sa bahay Lola Sen na ano, na masaya, 'di ba? Aalis ng nakangiti. Pag-uwi rin nakangiti. Oh, 'di ba? Mm. Kaya kailangan talaga natin Lola Sen na sanayin natin ang ating mga sarili na hindi nagsesermon. Oo. Lalong-lalo na, halimbawa may nakita tayo na hindi tama, na dapat nating ikoreksyon, na hindi nga sa style na nagsesermon. Sasabihin natin ganito, teka muna apo, parang mas mainam yan kung ganito ang gagawin mo. Mas maano tingnan, di ba? Hindi yung, ano ba yan? Ano ba yan? Para yan lang, hindi mo pa kaya. Na, huwag ganun. Di ba? Sa napag-usapan natin sa ating mga paksa no mga nakaraang linggo, 'di ba? Sabi natin, tayong mga lolo at lola, bantayan natin ang tono ng ating pananalita. Dapat mahinahon tayo. Kumbaga, sa tuwing tayo magsasalita, mahinahon tayo. Kasi hindi rin naman maganda sa atin ng yung bang sisigaw, Lola Sen, masakit yung sa dibdib. 'di ba? At kaya mainam yung mahinahon. Mahinahon tayong magsalita. Kasi nga malaki ang impact, Lola Sen, pagka tawag diyan, pag mahinahon kang magsalita, pag kinokoreksyonan mo ang apo mo, 'di ba? Pag mahinahon ka, makikinig sila sa'yo. Pero kung hindi ka mahinahon magsalita, magagalit sila sa'yo. Imbis na makinig, punong-puno ng galit ang mga puso nila. Samantalang kung mahinahon kang magsalita, mapapakinggan nilang mabuti ang sinabi mo at mararamdaman nila na ikaw ay nagpapahalaga sa kanila. Concern ka. Kaya mahalaga talaga na tayo, pag merong mali ang ating mga apo, iwasan na idadaan natin sa sermon. Okay. Yung sinabi nga ni Lola Seni na maging modelo tayo ng encouragement. Okay. Bago pumasok ang ating mga apo, kumbaga, tapikin ang balikat, o kaya, sasabihin natin na, pagbutihan nyo sa eskwelahan ha. Proud na proud kami ni lolo mo sa'yo. Ganyan. O kaya pag alis, God bless you. Mag-ingat sa paglalakad ha. Ganyan. Na si JC kahit na na yan pag-aalis yan, kikis pa yan. Diba? Ingat, love you, mama. Ganun ba? Ibinabalik niya sa'yo yung kung ano yung At saka isa pang maganda niyan, pag lalabas sila ng pintuan, sumabay po tayo, na nasa likod tayo, di ba, lalabas sila. Okay. Kahit hanggang sa pintuan, kung mayroon kayong gate, di hanggang sa gate, ihatid ninyo. Tapos, bye. magtitindig kayo sa gate o sa pintuan hanggang sa hindi nyo na sila makita. Tapos, habang nagpapalayo sila, ano po tayo? Sabayan po natin ng maikling panalangin. Di ba? May Oo. may son, may daughter, Oo. may grandchildren, di ba? Yan ang dapat na maging attitude natin. Bibilang lolo at lola. Pabaunan natin ng panalangin ang mga bata bago sila umalis. Mas mainam kung bago sila umalis, magdasal ng maigsi, kayo ang mamuno, magdasal muna tayo bago kayo umalis. Mainam po yun. Kasi magaan at mapayapa ang nararamdaman ng ating mga apo. Maging tayo. Kaya, wag nating kalilimutan yan na parati tayong magbigay ng mga words of encouragement sa ating mga apo at anak.
Na, ano pang pwede nating gawing encouragement, Lola Sen, sa ating mga apo? Ako, minsan ginagawa ko ganito, Lola Sen. Kasi ngayon nag-uumpisa pa lang ang nag-uumpisa pa lang ang klase. Ang tinatanong ko, di ba? Alam ko unang gagawin ng teacher nyo. Introduce yourself. Ngayon tatanungin ko, paano mo in-introduce ang self mo? Tatanungin ko tapos, pa ako, ano naging reaction ng mga classmate mo? Ganyan. Ano ka ba? Nahiya ka na naman. Kasi Lola Sen, sinasabi ko sa mga apo ko, nung elementary kayo, okay na kayong mahiya. Pero ngayong malaki na kayo, taon-taon yan ang pinapagawa ng mga guro sa inyo, mahihiya pa kayo. Kaya, sige daw, paano mo ginawa? Tapos ipapakita nilang ganon. Tapos, inaano ko, ikaw pa na, nang hilig-hilig mo magsasalita, hahawakan ng buhok. Magsasalita, kakamot dito. Ganyan, no? So, inaano ko na, medyo nag-improve ka na pala mag-introduce. Pinalakpakan nga nila ako, Lola. Natatawa ako. Kasi nga, kumbaga, inaano ko ba na, pinaparamdam ko, Lola Sena, ako, believe ako sa kanila. Believe ako. Yun talaga nila yun na, believe ako. Kasi sinasabi ko, buti pa kayo nung akong kaedad nyo. Hindi naman ako ganyan. Kaya believe ako sa inyo. Yan. Yan ang isang tapos minsan, ginagawa ko rin na, kasi, yung may mga guru kasi na, sa first day ng school is, yung bang, tingnan Talent. natin, tingnan natin. May mga talent. Sinong marunong kumanta? Sino gan- marunong Oo. sumayaw, di ba? Para Kumbaga, malibang maging at home yung mga bata. Ah. Sinong may inandang awitin dyan, ganyan, no? Kaya makikita mo din, Lola Sen, ang talent ng ating mga estudyante. Kaya, magandang din yan na encouragement ng mga guro sa mga estudyante. Lalong-lalo na yung mga transferee na, siyempre mahihiya yan. Tapos, Hindi sa school, Ate Marlene, si JC may mga experience siya sa mga trabaho niya. Kasi siyempre, ilalagay yung module, what are your hobbies, what are your talent. Ay di lalagay na doon, singing. Si JC pala, maling kumanta. Bigyan mo nga kami ng sample. Lagi siyang napapakanta. natingnan mo? Kasi nga, pag, minsan nga, pag may kakanta. Meron kasi akong estudyante na dinadala niya palagi ba ang kanyang gitara. So, ang pakiramdam ng iba, magaling siyang kumanta. Kasi nga, may dadala siyang gitara. Yung pala, gustong-gusto niya na siya ang tumugtog para sa isang kakanta. Yeah. So, isang beses, may classmate siyang kakanta sa niya, sandali, kukunin ko gitara ko, iniwan pala muna niya sa guardhouse. Kasi nga, mahihiya siya, pero mahihiya siya magdala ng ganun. Kaya baka maisipan nga daw na pakantahin siya. Sabi niya, kukunin ko muna, sasabayan ko yung mo. So, mas ganado yung classmate niyang kumanta dahil merong ang accompaniment. So, naging napakaganda ng yung nagitara, parang siya, parang naging, wow, no, sila sa akin, humanga sila sa galing ko sa pagtutugtog ng gitara. Kumbaga, Lola Sen, natatransfer ba yung good vibes? Kaya, gawin nating ugaliin po natin na parating meron tayong tuneladang words of encouragement baga. Kahit na nasa sitwasyon na may words of encouragement pa rin. 'Di ba minsan nanlulumo tayo, nalulungkot tayo kasi nag-iisa tayo. Ay nako, lagi nating isa-isip, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo nag-iisa. Kumbaga. Lagi natin yan tandaan. Mga lolo't lola, ngayon,
tayo na lang, hindi tayo nag-iisa. May kasama tayo. Kaya kasama natin ang ating Panginoon. Lagi po natin yang tatandaan. O ngayon, Lola Sen, ano nang magandang call to action na dapat nating gawin? Laan ng 15 minuto. Pakinggan ang kwento ng apo sa unang linggo sa eskwela nang walang hawak na cellphone ang sinuman. Umpisahan nyo yan ngayong gabi. 15 minutes lang. 15 minutes. Pakinggan. Kwento. Kasi tayo mang mga lolo't lola ang lagi nagkukwento. Ngayon, ang ating apo naman ang ating hayaang magkwento para kay lolo't lola kung ano ang mga nangyari sa kanilang unang linggo sa eskwela. Dapat, walang walang hinahawakang cellphone, ha? Dapat ang cellphone nasa bag, malayo. Hindi yung nagkukwentuhan, maya-maya nakatingin sa cellphone. Hindi. Malayo ang cellphone at hindi nakikita. Para talagang ang kwentuhan talagang napakasarap. Kasi nga naman, tutok na tutok kayong dalawa. Di ba? Tapos magandang mag-usap kayo yung tapos na ang hapunan. Yan, tapos na. Tapos wash up na baga. Yun, magkwentuhan. 15 minutes lang. Hindi naman yan kahabaan. Di ba? Napakaganda yun na matatapos ang isang gabi na nagkaroon pa kayo ng bonding ng inyong mga apo. So, tandaan po natin sa ating paksa ngayon na matalas na isip, masayang puso. Tandaan natin na kailangan ma-overcome natin. Ang unang punto na napag-usapan, ma-overcome natin ang emptiness at pangungulila. Ikalawang punto, dapat may curfew pagdating sa paggamit ng gadget. Ito ay para sa kapayapaan ng isip. At pangatlo, dapat po tayo maging modelo ng pagsasabi na proud ako sa iyo o believe ako sa iyo sa ating mga apong estudyante. Yan. So, yan po ang ating tinalakay ngayong umagang ito. Okay, greetings na tayo, Lola Zen. Sino ang mga gusto mong batiin? Mauna ka. Mga belated natin ng birthday. Go ahead. Ay, natin yung FEBC. Anniversary, 78 years anniversary FEBC, 702 DCAS. Ay, congratulations sa atin. Tapos, si June 4, si Ate Jo Alabastro, sa 702, announcer? Alabastro, Jo Alabastro, Cabrera. Yung kapatid ko, si Trining, June 4, Trining Samia. Yung Aris Clan, Strada Clan, at ang Saek Church. Ay, yung listener natin, si Marico ng Miguelito Homes, Becky Santos, Hilda Lennon, Lita Ripamonte, Feli Reyes, Jerry Bin Bautista, Rosita Galordor, Pora Santa Maria de Leon, Mipe, at si inanak ko si Joe Crisostomo. Okay. Mga listener yan ng Family Matters Thursday edition. Ito naman, ang mga nagpapabate. Okay. Si Melanie Inoho, Jen Tabuena, Rowena Canayon. Yan. Si Regina Garciliano, si Mamueng Francisco. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, Lola Sel, manalangin muna tayo.
Panginoon, maraming pong salamat sa isang araw na sa araw na ito na binigay niyo sa amin at sa oportunidad na nandito na naman po kami muli sa Family Matters Elderly Edition. Panginoon, idinadalangin po namin na ang mga lolo't lola ay manatiling matalas ang kanilang mga isipan, na patuloy pong maging masaya ang kanilang puso kahit na ang kanilang mga apo't mga anak ay balik na po muli sa eskwelahan. Panginoon, tulungan mo po na mapaglabanan ng mga lolo't lola ang pangungulila at kalungkutan. Panginoon, itulot mo po na sa aming pag-iisa sa bahay, dahil lahat halos ng aming mga kasama sa bahay ay may trabaho o nasa eskwelahan, tulungan mo po kami po na maging productive kami kahit nasa bahay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makagawa kami ng kahit na mga simpleng gawaing bahay. Tulungan mo po kami na palagi pong gamitin ang aming libreng oras sa pagbabasa ng Biblia. Gamitin po namin ang aming oras, mga libreng oras, sa pagsasagot ng mga puzzle, sa paglalaro ng Scrabble. Yan. Sa pagsasagot ng mga word puzzles. Panginoon, tulungan mo din po kami na mapaglabanan namin ang nararamdaman namin na minsan parang wala kaming kahalagahan. Tulungan mo pong mapaglabanan namin yan na kahit sa aming pagiging senior citizen, manatili po kaming produktibo. Idinadalangin po namin ang lahat ng mga senior citizen na may karamdaman ngayon. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanilang mga katawan, at idinadalangin namin, Panginoon, na meron po talagang financial provision sa kanilang regular check-up po, Panginoon. At saka, bigyan mo po sila ng mga caregivers na maunawain, na mapagmahal at pasensyoso sa aming mga pangangailangan. At higit sa lahat, idinadalangin namin na ang mga taong nakapaligid sa amin ay maging maunawain po sa mga limitasyon na aming mga nagagawa, tulad ng hindi na kami masyadong nagiging dependent kami sa paglalakad. Kailangan may umaalalay sa amin na minsan sa aming mga uri ng dapat kainin. Patuloy po ninyo silang bigyan ng mahabang pasensya at pangunawa. At sa lahat po ng mga senior citizen na sa ngayon ay nakaratay po sa higaan na lang o bedridden na, Panginoon, idinadalangin namin na bigyan mo po sila ng gift of prayer, na maging bahagi po ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang manalangin, hindi lamang para sa pamilya, kundi sa komunidad, sa ating nasyon at sa buong mundo. Panginoon, idinadalangin ko na rin na ang bawat miyembro ng kanilang pamilya ay nagbibigay po ng oras para sila kausapin at kumustahin, kahit na po gaano ka-busy ang kanilang mga schedule. Panginoon, maraming pong salamat sa lahat ng biyayang ibinibigay mo po sa aming mga senior citizen at maging po sa aming mga pamilya. Maraming pong salamat.
We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Salamat po sa aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama po si Uto Mobin. Tandaan po ninyo, tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po, si Ate Marlene. At ako po naman, si Lola Seni. Ang Family Matters ay nagtataguyod, ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye! God bless everyone! Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Serbisyo publikong aksyon. Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteryang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng